Hi guys, my name is Eman and you're watching EMD Wheels PH. Hi, good day everyone. This is Ed Forduca from EMD Wheels and this is, what's your name? Eman. Eman, and you're watching EMD Wheels and today mag-release tayo ng Honda BRV 1.5 S variant and 2026 year model. This is the latest and Let's check it. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Yeah. so yun guys, ito yung panganay ko, si Eman, and i-check namin and i-release namin today yung Honda BRV 2026 year model. And ito na yung pinaka-latest natin. So ito na yung mga lalabas natin for continuous na yan until 2026. So tara, check na natin to. So syempre, naka-tint tayo. And show them the headlights. Where's the headlights? Headlights and the fog lights and the hazard. All LED na yung headlights natin. DRL, high beam, low beam, and yung fog lights natin. And sa grills natin is very broad pa rin. Sobrang laki for... Nice. Yan ang makikita nyo. Pagpasok ng hangin for the cooling system natin, mas magiging maganda for the airflow ng engine. So yan, syempre, chrome and matte na. Yan, yung mags natin is 17 inches, 5 stud, tapos syempre, Bridgestone pa rin. So yung mga nagtatanong kung may mga nagbago, wala talaga as in. Pati yung tires natin, Bridgestone pa rin, walang pinagkaiba. So by the way guys, yung unit natin na to is 7 kilometers lang. Sobrang sariwa ng unit. So syempre, ito, manual pa rin yung side mirror natin and naka-integrate na rin yung side turn lamp, keyless entry, so body color, yung door handles natin, and ganun pa rin, so silver pa rin yung pinaka, ayan, roof rails natin, shark fin antenna, so nandyan pa rin. Tara, dito tayo sa likod. Same pa rin, as in same. So, wala pa rin nagbago. So, LED pa rin yung taillights natin. And, yan, park light natin. So, meron pa rin siyang reverse camera. We have the defogger, washer, and ito, wipers. Tapos, syempre, yung mga Honda BRV emblem. So, nandyan pa rin. So, let's check the third row. For the third row, so 50-50 split type, you can fold the half, pwedeng upuan yung kalahati, or yan, pwede natin i-fold yung buo. So yan yung ano natin. Third row natin. Then, sad to say, syempre, pagdating sa Honda BRV-S, we don't have the tonneau cover. So medyo kulang, di ba? May kulang tayo pagka Honda BRV-S, wala tayong tonneau cover. Kasi pagdating sa V variant and VX variant is, we have the tonneau cover. Freebies, so we have the early warning device, keychain, and syempre, favorite natin, umbrella, tools, kasama na sa unit, and yung jack nandun sa unahan. Then, meron tayong original matting 3M tint dito sa dealer na to. Kasi iba, hindi. So, you can check sa mga dealers niya kung ano yung mga freeze nila. Malaki kasing bagay pag 3M kasi kahit lumuluma yung kotse, hindi siya nagpa-fade. So yan. Then, tingnan natin dito, yan, spare tire natin. For the second row, 60-40, one touch tumble, boom. Diba yan, oh. Napo-fold natin. Very easy to access kahit bata, kahit babae, kahit medyo may edad. Kayang-kaya natin siyang tupiin. And then, isa pang advantage ng Honda BRV, so sobrang hindi siya ganun kataas. Yung may mga elderly, mga medyo may edad na, hindi sila nahihirapan sumampa. Kasi katulad yan, no, upo na lang, pasok ng konti, yan. So okay. So we have the second row vent. Second row vent, tapos beige yung ceiling natin. We have the power outlet sa second row. Sa matting natin, ito yung matting na original yan. So carpet type pa rin siya. So hindi siya yung mga 5D matting, not rubber. So nakaka-absorb siya ng, syempre, mga moisture. Dito sa front, it's very basic na unit. So wala pa kasi siyang Honda Sensing. Since wala siyang Honda Sensing, hindi pa ganon ka-complicated yung mga features natin. Kung naghahanap kayo ng unit na ayaw niya na masyadong may pinipindot, so this is good for you. So ito yung bagay na bagay para sa inyo kasi wala siyang Honda Sensing, wala ka masyadong iisipin, good to go, as in gas and go na lang ang gagawin natin. So dito, sa side na to, syempre, matte, all matte, plastic, hard plastic, so medyo parang kala nyo leather siya pero hard plastic siya. Even the dashboard natin, hard plastic din siya, so iwas sa mga parang, may mga iba kasi kotse naka leather pa, mabilis pumutok kasi, so ito hard plastic, sobrang tibay.
And kapag kinumpare nyo din sa ibang brands, yung pagkaka-plastic ng Honda, iba eh. Matigas, iba yung kulay, iba yung texture, yan din talaga. So, yan, we have the silver accent, power window switches, and power lock switches nandito. Then, ayan, vehicle stability assist nandito sa may right side natin, and yung sa gas lid natin and sa hood natin nandito na sa ilalim. So pagdating sa steering wheel natin, yung retaining steering wheel natin, we have the audio controls and Bluetooth hands-free. Dito naman sa likod is yung headlight switches natin, high beam, low beam. And dito naman sa part na to, yan, hindi siya pinipindot ha, ito yung sa light. Yes, ayan o, sa light ng gauge natin. So kung gusto niyo yung medyo mailaw, medyo mababa yung ilaw, yan. Dito naman yung sa front and rear wipers natin. Tapos syempre, one touch na start engine. So yung ignition natin, push start na rin. So hazard, so gumagana yung hazard natin. Infotainment natin, we have the radio AM, FM. Tapos meron tayong Bluetooth. And then meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Android Auto. Sa aircon natin, it's the digital, all digital with the buttons na. We have the Max Cool. And ito yung sa thermostat and vent. So mamaya, explain natin. Tapos, we have also 2 Type A's and 1 power outlet na 12 volts. And phone, coin holder dito, cup holder. Tapos, syempre, we also have rear camera. So, meron tayong rear camera. So, wala lang siyang back sensor like the BRVV and VX. And, syempre, pag nag-drive tayo, meron tayong drive mode for fuel efficiency, S mode for sporty, mga downhill, uphill. So yan. So we have the L or low gear. So sa mga akyatan, ganyan. Baba. So para yung mga engine brake na yan, itong dalawang yan. So all plastic na, 7 kilometers lang kasi sobrang sariwa. So basta below 20, okay na okay siya. So hindi siya na travel or whatsoever. Huwag naman mga 30 ganun. Pero 7, normally meron may mga 6. Pero average talaga ng kilometers, umaabot siya ng mga 15, 12, 11, mga ganun. Okay na okay pa siya. Pero syempre, meron tayong mga unit na sobrang baba pa like this one's 2026. Kakababa lang talaga. Very fresh talaga from Thailand or Indonesia. So may armrest pa rin tayo, kay entry level tayo. So ito na yung unit natin. Siyempre, pagdating sa safety pala, may vehicle stability assist tayo, may ABS tayo, may dalawan. Tayong dual airbags, front airbags or SRS yan. Tapos meron tayong side airbags. So meron tayo. So yun, kung umabot kayo sa part na to, hindi pa rin kayo nakasubscribe, araw-araw kayo nanonood, naghahanap ng features ng Honda. Lagi nyong nakikita tong itsura na to na mala Derek Ramsey. At hindi pa kayo nakasubscribe, please pakisubscribe na rin. Tapos syempre, pagka may mga kilala kayo, friends, relative, o whatsoever na kakilala nyo gustong bumili ng unit, so pwede nyo akong i-refer, iwan ko yung number ko dito, kontakin nyo lang ako. Sa Facebook, pwede nyo akong hanapin, yung name ko, Edfort Mauricio Duque. And then, pakishare na rin, pakilike na rin. Tapos syempre, ito pala, niyayaman ko lagi. Pagdating sa ORCR, 3 days lang, ganun, kabilis. Pag sinabihan kayo na, sir, aabot ng 1 month, sir, aabot ng 2 months, medyo matagal na yun. 3 days, may ORCR ka na, may plaka ka na, kahit saan ka na pumunta, Oh yeah. wala ka nang isipin, peace of mind ba? Tapos syempre, pagdating sa mga promos natin, goods na goods tayo. So tara, tawagin na natin si Doktora tapos demo na natin. And Sunday kasi, habulin natin, makapag-church tayo, no, agad. So yun, tara, tawagin na natin yung client. Dok, yan, advance congrats. Tapos, sige Dok, upo ka muna. Then, start natin. Ikaw na mag-start. Kahit lalapag nyo lang dyan, Dok. Basta pag naka-push start naman tayo, wala kang kailangan pindutin. Kailangan mo lang magpindot ng unlock pagka nakalock yung labas. Tapos ngayon, preno ka muna, Dok, for safety. Make sure na naka-park. Basta lagi, Dok, naka-park, naka-neutral. Papag-preno. Tapos, isang pindot lang, Dok. Isang ganun lang. Yan, so okay na. So ito is isa headlight natin, buksan na rin natin. Headlight, fog lights, ito lagi lang naman nakabukas. High beam yan, naka-high beam na. Tapos pa-hazard, Dok. Yan. Hazard, tara Dok, check muna natin na basahin, Dok, ha. Sobrang fresh, 7 kilometers, hindi yan pinipitek, talagang fresh na fresh siya.
Tapos yung tint natin, yan, naka 3M tayo. Just in case na parang medyo naiilang kayo, naiirita kayo na laging may tatak, grabing alcohol lang po. Tas cotton, nabubura siya. Pwede siya pong burahin. So tara Doc, ikutan natin yung ilaw natin. Nasaan? Ay, ito. Yan Doc, para walang tinatago. Ilawan natin. So, ikutan natin, Doc. So, LED, DRL natin. High beam, low beam. Yan yung, Doc. Sige, testingin ko. Both side. Sige, Doc. Ayan nyo lang po. Silipin nyo lang, Doc. May ilaw naman. High beam, low beam. Okay. Tapos, yung DRL natin, ito. So, lagi nakabukas yan. Fog lights, LED na rin po. Buksan na rin natin yung engine. Baka iba pala yung engine. Sa engine natin, same po siya sa top of the line, VX tsaka sa V variant. 1.5 engine tayo. Inline 4 po siya. So, 4, cylinder po tayo. Actually, pag ito naman, Doc, di ba may first month tayo? Or first month or first 1,000, whichever comes first. Naka-schedule naman tayo. Then after that, ang maganda kasi dito, kasama pa rin pala siya sa free 1-year PMS natin. So, wala kayong iisipin na PMS. Basta po, make sure nyo lang po nasa kasa kayo magpapagawa. So after 1 year po, kahit saan na po kayo pwede na. Since may free kasi siya, syempre, libre naman. Sayang naman po, di ba? So, every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Or every 6 months yung iisipin nyo kasi hindi naman po yata mahaba yung biyahe nyo lagi. Kasi pag 10,000 sa 6 months, medyo mataas na yun sa paggamit. Normally po kasi parang umaabot lang ng mga 5,000 every 6 months yung mga kliyente pag office, bahay, ganun lang po Then, basta ang warranty po natin, 100,000 kilometers or 6 months, whichever comes first. Ang battery po, 1 year lang. Yun lang po ang isipin natin. Ang mga hindi po kasama sa warranties po natin, yung mga fluids, yung mga belt, yung mga spark plug, yan hindi po. Even ito, yung pintura natin hindi kasama sa warranty kasi minsan po kunwari yung kliyente may pinapakabit na sa or mga ceramic, may mga PPF. So hindi na po siya covered. Magiging covered na lang po siya ng insurance. So pagdating po sa gulong, may mga certain warranty po yan pero iimbestigahan pa. Bibihira naman po talaga yung may sumasabog na gulong, ganyan. Pero pag may mga ganun pong instances, chine-check naman po. Again, yung battery, 1 year lang po. 1 year. Yes po. Kasama sa Warranty po, yes po. Kunwari, may mga kliyente po kami, 10 months na yung kotse, biglang hindi mag-start. So dadalhin yun sa kasa. Pagdala sa kasa, i-check po yung battery life niya, yung charging capacity niya. Kung hindi po masa yun, papalitan po siya. Pero yung magiging warranty na lang po niya is 2 months. So yung remaining na lang yung magiging warranty ng battery. Make sure lang po na mas maganda laging nagagamit yung kotse. Kasi bumababa talaga yung kahit ano naman po, kahit motor or ibang kotse or kahit yung mga devices natin. Pagka hindi siya nagagamit, bumababa po yung battery life, yung health niya. So mas maganda laging nagagamit siya. Then, ito po, lagi lang pong i-check. warranty niya is 1 year lang. 1 year po. Pero ang span ng niya, maabot ng 3 years. Ang span ng battery na to, actually 1 year to 2 years po. Pero ang iba po kasing ang iba pong mga battery, like mga Motolite, minsan more than 3 years, okay pa ganun So, depende rin sa paggamit. Ito naman po, depende talaga sa paggamit. May mga iba po kasi kami kliyente na, may isa akong kliyente po, 1 year lang po umabot kasi hindi niya lagi nagagamit yung kotse. Tapos sinabihan na siya ng 6 months. So parang medyo parang mababa yung charging ng battery mo. Try mong medyo gamitin yung kotse. So pagdating ng first year niya, mag-check. Pero may sinabi siya sa akin, sabi niya, "Sir, actually yung battery ko, one time, ni-remote engine start ko, hindi tumuloy yung remote engine start." Sabi ko, yun na yun sir, sign na yun. Dapat doon pa lang pinasok mo na. Mapapansin mo yan, Doc, every time na mag-i-start ka, pag parang iba yung dating ng start niya, yun na yun, battery na yun. Di ba parang iba yung parang nahirapan siya. Battery na agad yun. So pagka ganun, na-feel mo ng ganun, pasok mo sa kasa, anywhere naman sa kasa, pwede mong ipasok to for the warranty. Basta dala-dala nyo lang po yung warranty booklet.
Kasi yung warranty booklet naman po natin, pag in-enter nila yan sa computer, nationwide naman yan eh. Makikita nila yung yung warranty po. So nandito po yung mga fuse box natin, fuse relay natin. So just in case lang, malayo kayo sa kasa, nawalan ng busina, nawalan ng ilaw, wiper, nandito po yan. So may manual po tayo, pwede po natin i-check. Yung mga amperes po niya nandito, so may kanya-kanyang amperes siya, hindi siya pare-parehong, ayan, may mga 10 amperes, 20, 30, 7.5, may mga po, and relays natin. Ito po, panggamit po siya ng fuse, pangtanggal. Pag gusto niyo pong hugutin, kasi mahirap po siyang hugutin. Yes po, yung mga clip po na to. So ito naman po, yung mga kliyente naman po natin, wala naman po nagiging problema. Pero just in case lang, yes po. Ito emergency na wala ka na. Yes po, wala po talaga. Tapos malayo po kayo sa So yan po. Dito naman po, time to time, pagka like sinasabi lagi ng LTO, check muna yung kotse bago po tayo mag-travel. So ito naman po sa brake fluid natin, naka-max naman po siya. Wag lang po siya maubusan. Kung mabawasan naman po siya, okay lang. Kasi po, normally po, ang brake pads natin, once na numipis yan, pati yung piston ng brake natin, gumagalaw po. So, bumababa naman po siya. Pag tinapan po kasi natin yan, tapos pinalitan yung brake pads nyo, pag tinulak yung piston, aapaw po siya. So, basta kung lagi naman po sa kasa nagpapagawa, kahit wag na lang po galawin. Tapos, dito naman po yung coolant. Normally, sa first 1,000, yung sa coolant po, pag nagbawas na ng konti, nagtatap po tayo. So, yun po yung pinaka-gagastusin mo lang sa first 1,000 po. Normally, nasa 200 pesos lang naman po yung natin. Then, yung sa dipstick natin ng oil, yun pong orange. Oo. Kaya pag binuksan po natin yan, may konting tumatalsik po kasi po, iba na po yung design ng engine natin. Dati po kasi, ang dipstick natin nasa block. Pag nasa block po, dapat po talaga walang talsik ng oil, walang usok. Ganun po kasi pag sa mga dating kotse, blow ba yun? Pag ganun, may problema na. So may singaw na yung piston nyo or yung pinaka valve seal po. So yan, ano po natin dito po, wag po tayo magbubukas. Kung just in case lang na tayo ang maglalagay ng coolant, wag po dito. Dito lang po sa may reserva natin. Dito po sa loob. Kulan. Yes po, sa coolant po natin. So, Hindi dyan. Dito. hindi po dito yan po, dito po. Kasi lalo na po dito, baka po, pag mainit pa yung kotse, delikado po, para siyang pressure cooker. Pwede po kasing bumuga yung natin. So, sa white lang. Yes, so ito po, dito po, yung kulang lang sa kanya, compared to VX and V, ito yung hood insulator, para hindi masyadong mainit yung hood natin. Tapos, yung isa pong importante, Hindi mo palagyan niya ng insulator. pwede po siya. Pero mas maganda, Doc, yung engine cover sa ilalim. Kasi yung VX and V natin, naka-cover yan hanggang dito sa ilalim. Para po yung yung splash ng tubig, yan, hindi siya papasok dito pag medyo may mababang, hindi naman mataas na, para hindi lang siya mag-splash. And yung mga bato ba, tsaka yung dumi. Hindi siya direkta na madudumihan yung natin mga putik. Kasi normally po syempre ito, kahit may fender liner yan, pag kami nadaanan kayong tubig, i-splash din po sa loob. Meron po siya sa mga labas, mga 4K lang naman po. Napakamura lang naman po siya. Pag dito kasi 11,000 with clips, so kompleto na yon. Wala na kayong iisipin. Pero sa labas, kung may mag-offer sa inyo, nasa around 4K, 5K, kasama na yung installation, okay na yon. Ito naman po kasi, ang maganda lang sa may hood insulator para hindi mainit yung hood, hindi mabakbak agad yung pintura. Yun kasi normally nangyayari sa mga kotse, kaya madali siyang mag-fade yung mga pintura po natin. So dito po sa ilaw naman, ang pwede lang natin palitan ito. Yung sa ito. Yan. Kasi high beam, low beam DRL natin, LED na po yan. So ito lang po, just in case na mapunde. May mga iba naman po tayong client na medyo nadidiliman since kasi puti lang yung ilaw. Yung iba nagpapadilaw nito all weather. Ito naman po, pwedeng palitan to. So plug and play, hindi naman nakaka-void ng warranty. So dito, maganda naman po dito, naka-timing chain na po siya, hindi na po siya naka-belt type. So hindi siya basta-basta napuputol, umiingay lang siya. So yung mga tension lang niya or papalitan lang po. Pero mga 100,000 kilometers naman po siya. So yan, lahat po ng maintenance, under schedule naman po. So kaya pa iba-iba ng presyo. Actually, yung mga first year po kasi, umaabot yan ng umaabot yung mga kliyente natin, mga 12K, ganyan, or umaabot na 18,000 kasi mga filter pinapalitan na.
Yan na, ibe-bless na yung kotse mo, Dok. Umuulan na. So tara, Dok, check natin kung may mga gas-gas ba. At puti, masyadong maselan. Kaya maganda, lagyan mo ng protection. PPF, okay din. Yun nga lang, 100,000 yata ito buo eh. Pero sa akin, kung ano, mas okay ceramic. Kahit pa paano ceramic, para natural lang. Kung ano itsura niya, kasa finish pa rin siya. So yan, LED po, pati yung integrated. Tapos manual lang po siya na fold. Yan. So may sticker na naman. Tara po, ikot po tayo. 50-50, yan po. Tapos, yung tonneau cover po dito, pinapatong. Yan po. Okay. Ang maganda kasi dyan, Ano po ito? yan po, early warning device po natin. Yan po. So, original Honda rin po siya. Tapos, yung keychain po natin. Yung manual po natin, yung lalagyanan ng booklet. Nandun po sa loob. Tapos, yung umbrella natin. Then, pag na-flatan po tayo, gagamitin po yung tools natin. Tapos, dito po, pindutin lang, angat lang po natin sa likod. Yung reserva. Sa reserva po, nandito naman po siya sa ilalim. Yan po. Ano yung ginaganon? Iikot po siya. Tapos katulad po ng mga ibang SUV na bumababalik, mga Montera, tsaka mga Fortuner, ganyan po. Actually, itong unit po natin is subcompact SUV na po siya. So hindi siya MPV like yung mga Avanza, Ertiga, yung mga ganun po. Tapos Dok, ganito, tatapakan ko po, iilaw to, magkabilaan, tapos third brake light, tapos reserve, check po natin kung gumagana po. Gumagana po lahat. Tapos yan, okay naman po siya lahat. So mga wipers natin, defogger, mamaya testingin din po natin. Tapos 42 liters gas po yung pinaka-capacity po niya. Pinaka-requirement po niya na octane at least 91 po. So pwedeng yung iba naman po natin yung mga fuel save. Ito nakakarga sa kanya ngayon fuel save gasoline which is 93 octane. So 91 octane or higher pwede po siya. So at least minimum niya lang 91. So any Saan? kahit ano po, kahit mga leaded lang po siya. Ngayon maganda naman po siya kasi yun po talaga yung required sa kanya. Unlike, pwede naman po yung mga 95, medyo mahal lang po talaga siya, diba? So mga mahal na 5 piso, 6 pesos, ganyan. Pero hindi mo naman mafe-feel din sa performance kasi minsan naman may mga kotse talaga na mga high performance, yun talaga kailangan nila, yung mga high octane na unit natin. So makikita nyo yan po, wala pang buras, talagang bagong-bago pa. Actually, nandito pa nga yung papel na So makikita mong bagong-bago pa. So nandito lahat. Yan. Frame body, saka ito. Mga pinagdikitan yan. Tapon ko na lang to, Doc. Gas. Pinakita mo sa akin sa gig. Oo, nakadikit pa. Yung sa gas. Sa pagbukas po ng gas natin, ito po. Nagilid yan. Sa gilid po. Dito po. Yan. Hatak lang po. Pati sa wood din po, hatak din po. So yan po. Kita niyo po, hindi pa sa nauulanan. Kasi to normally di naman nililinisan eh. So may mga alikabok lang siya pero makikita niyo po. Yung iba kasi, pag naulanan, makikita niyo may mga itim-itim na dito. Yung pinagdaanan ng tubig. Tsaka yung picture ko po, nakita niyo po, Doc, nandun sa may bubong po kasi nasa taas. So yan, at least 91 octane or unleaded fuel only. So yung mga premium, pwede po siya. So depende kung gusto niyo po, medyo madaming budget, 97 octane. Wag lang diesel. Wag lang diesel. So ewan ko na lang pagkano ba sa at least minimum of 91 octane. So dito, Doc, testingin ulit natin yung kabila naman. So yan. So ganun lang siya. Tapos yung uupo sa likod, medyo ingat lang baka tamaan po nung pag nilak po. Tapos dito, nare-recline po siya. Yan. Okay. Tapos adjustment, ilalim pa rin po ulit. Right. Yes, pag 5 lang. So ngayon, ayusin na natin dito para maluwag. Yan. Tapos yung second row vent po, yan, gumagana naman. Nandito po yung switch natin, 1, 2, 3. Tapos ang pag-off po niya,
Iba po yung ano, hindi po siya sumasabay dito. Kunwari, pag in-off niyo yung sa harap, ito naka-on pa rin po. Unless i-off natin yung ignition, mag-off na rin po siya. So ito naman po, pag wala po kayo sakay, pwede nyo naman po siyang i-off. Ganun po. Pero time to time, pag kahit wala po kung sumasakay sa likod, buksan nyo, try nyo buksan. Baka mamaya mag-stock naman sa sobrang tagal na hindi ginagamit. Gusto mo ba itong itago, Dok? O tapo na natin? Baka gusto mo mag-compile ng mga ano? Tara, pasok po muna kayo. Driver side muna po kayo, Doc. Tapos, tara, pasok mo muna at mainit. Pero parang pinapabayin mga makina. Ano lang po, parang yung disusi lang po, papatayin nyo lang din po siya. I-off niya sa pindutan po ng start. Yes, isang pindot lang din po. Testingin natin mamaya, Doc. Tara, Doc, ano muna tayo. Tapos, remote engine start din po natin mamaya. Tara po, mainit po. Sige po, tara po, para ma-testing na natin. Nagtubig na, ayan. Dok, ganito, itong switch natin sa bintana, di muna natin ibababa. Lako muna kasi kakakabit lang yan. So far naman, tinitignan ko, wala naman siyang bubbles. Sa likod may mga maliliit pero yun nga, sabi nga ni Ira, kakakabit lang, hayaan lang muna natin. Katulad yan po, yan po. So yan, pag uminit po siya, try po natin pag hindi nawala, balik po natin sa first 1,000, libre naman po, papapalitan natin. So yan, okay naman siya dito. Dito, goods naman. So pag nailang ka lang sa ganito, kasi minsan nakaharang sa Dito ba yung sa loob, sir? Yes po, nasa loob po siya. So yan, maano po natin. So lalo na ikaw, baka medyo typical ka sa paningin kasi yun yung ano mo yung espesyalista ka eh. So baka mamaya medyo nawawala sa focus yung, di ba minsan pag nagdodrive ka, parang naduduling ka lalo pag may ganyan. Grabing alcohol lang po siya, tanggal. Original 3M po siya, kahit 10 years na yung kotse, ganyan pa rin po yung magiging kulay niya. Unlike sa mga iba kasi ngayon, yung ibang mga dealer po kasi hindi na 3M yung ino-offer nila. Umaabot na po siya ng parang mga 2 years, 3 years, nag-iiba na po yung kulay. So may mga iba po na nagbublo na, medyo nagbabrown, ganyan po yung kulay. So dito, Doc, ilalak ko lang. Tapos side mirror natin, left and right po dito. Sa pag-right po, yan, pihit lang po natin, yan, gumagalaw naman po siya up and down. Sa kabila po, wait lang Mara. Sa kabila naman po, dito yung adjustment, yan, up and down. So yan, gumagalaw po siya. Then sa window naman po, sure naman po tayo lahat yan gumagana. Since nakabitan siya ng tint. Sa tint po kasi, dinudulo po yan, binababa. So medyo may konting gap lang. So kinakat yan dyan po. So dito may vehicle stability assist po tayo. So naka-on lang siya lagi. Just in case, hindi ko alam kung bakit niyo po i-off. Pwede po natin i-off siya. Ito pong vehicle stability assist po kasi natin, traction control yan. Para sa mga curve po, hindi po siya mag-oversteering, mag-understeering po. Yan po. So ito po, tumutunog yung, may iba po kasi, ba't tumutunog yan? Yung flooring lang po kasi natin, may rubberized po tayo. Ganun po. Kasi normally, pag nandun na kayo sa baba, wala nang ganyan eh. Wala na po siyang tunog. So pag pumunta kayo ng mga SM, yan, maririnig niyo yan. Then, dito po yung pag-open natin, yan. So makikita niyo po yung 3M natin. So po, ayun, sorry 3M. Yung matting natin, so original, nandyan po. Maganda po magpakabit kayo ng matting na 5D yan po. Tapos ito, so pagka tinit-tint kasi siya, tinatanggal po. Dito po siya para hindi siya mag-vibrate. Yung, ito, para hindi siya mag-vibrate. Yan. So tinatanggal po siya para lahat malalagyan po. Minsan kasi parang nawawala yung mga ganito eh. Hindi nakakabit na ulit. So yan. Yan, kabit natin. So yan, Doc, meron kang pagka dyan ka, magme-makeup, yan pwede. So map light, gumagana po. So pwede pong i-try natin. Kung iilaw po, naka-off kasi kanina. Yan. Pag nilagay po natin siya sa gitna, pag may nakabukas pong pintuan, yan po, naka-on siya. Pag gusto niya lang po naka-on, on lang po natin. Kung ayaw niyo pong
pag pinatay yung makina nyo, tapos makikita kayo sa loob, pwede nyo naman po siyang i-off. Kasi normally, pag may liwanag ka sa loob, makikita ka pag pinatay yung makina. So, for safety, for privacy yan, pwede nyo po siyang i-off. So, mapapansin nyo, Doc, yung medium parang kala mo walang tint. Pero pagdating sa gabi, medyo ano yan, may konting dilim, hindi lang po yung gusto nyo dark talaga. Pag dark kasi sobra talagang hindi mo makikita. Kahit ako, nahihirapan po akong mag-ano. Dito po yung switch natin sa lights po natin. So fog lights, signal lights, check natin po. So yun, okay. Yun, okay naman po. So yung reverse, Doc, nandito. So positioning ng transmission natin yan, R. So up to dito lang po siya. Siguro mga more or less nasa ano siya, 1 meter po, ganyan po. Then, neutral. Hindi niyo po may start yung kotse pag hindi po kayo naka-park or neutral. Pag naka-reverse, medyo na-excite ka mamaya, naka-drive, pinatay mo yung kotse, kaya like that. Ito po yung question po natin, paano po siya pagka papatayin, off lang po dito. Ganun na lang. Yan po. Tapos yan, magtutunog po siya, so nag-warning siya na shift to park. Kasi nga, Kasi naka-drive. naka-drive for safety din. Pero hindi naman po siya tatakbo. Yan start natin, hindi po siya tatakbo. Kahit lahat. Kahit nakatapak po kayo. So ngayon, kailangan nyo po siyang in-neutral or i-park. So yung BRV welcome niya, logo niya. So yan, neutral or park, dyan po siya gagana. Yes. Dok, tanggalin ko na rin to. Baka po mamaya ilang po kayo. Saka ito, armrest lang. Wala siyang laptop. Meron din po siyang compartment sa pwede loob. siyang laptop. Yes po. Then, ito sa aircon natin. So, all digital na po siya. So, button na po. Ito yung fan. Tapos, air circulator. Kung nagsisirculate lang sa unan, sa loob, gusto niyo po ng fresh air. Ito po. On nyo lang po siya. So, syempre, pag dito sa NCR, hindi fresh yung air. So, hindi siya applicable. Siguro pag nagtagaytay ka, pwede pa yan. So, yan. Front, dito po. Testingin lang po natin. So, yan. Pagka medyo nagfa-foggy po, yan, dyan po. So, rear defogger naman po. Pag nag-on siya, yan, lalabas po. Yung mga linya po natin sa likod, umiinit naman po yan. So, pag hindi po siya, hindi naman po foggy, patayin nyo na lang po siya. And ang isa pa po niyang disadvantage, pag tanghaling tapat, tapos naka-on din po yan, nakakabasag po siya ng likod. Kasi yung init po niya, plus yung init ng araw, nakaka-crack po ng windshield. So, make sure na lagi po siya naka-off. Pero minsan din, madalas naman po din naman siya ginagamit. And dito naman yung sa positioning po ng vent natin. So, ito face. So, sa feet, meron, Doc, no? Yan, meron naman po. Tapos feet and front, tingnan lang po natin kung gumagana pareho. Yan. So, yan, nagdilipat-lipat naman siya. Pero, syempre, lagi lang naman to sa mukha po. Ito po, for example, kaya ito yung magiging setting mo, Doc. Tapos sobrang init niya, kailangan mo nang umalis. May emergency, ganyan. Pwede mong i-max cool. Pindutin lang po natin yung max cool. Totodo na po yan lahat. Tapos yan, papabilisin niyang palamigin yung loob ng cabin natin. Pag lumamig na po, max cool lang po natin ulit. Yung pinaka-settings po natin, default po natin, babalik naman po siya. Wala pagiging na yan sa Bugatti kapag laging ginagawa. Wala naman po. So, pwede Yes, mo po. siyang gamitin anytime. Kung gano'n, biglang papasok ka. Yes po. Yun po talaga yung purpose niya para, di ba, normally, sobrang init, di ba? Tapos, syempre, itim yung upuan natin, nakabilad sa araw, yan, ganyan po ang mangyayari. So, maganda po. Yan po talaga yung purpose niya. Pero actually, kaya din po tayo may ginawa na remote engine start. Para kunwari, nasa labas ka pa, nasa klinik ka pa. Tapos, before siguro, mga 5 minutes, 10 minutes, alis ka na. Pwede mong remote engine start. I-start mo na para pagpasok mo, malamig na. Yun po talaga yung, yes po, yun po yung hold natin. So yung AC naman, yan naman yung madalas na may kasalanan kung bakit di lumalamig yung aircon natin. Minsan po kasi may mga ibang kliyente, "Sir, ba't ganun ang init?" Yan pala, naka-off lang siya. So yan, yung AC on-off po natin, nagagamit naman po yan. Kunwari, nagpa-fresh air ka, malamig sa Tagaytay, off mo lang siya, fresh air, para yung lamig lang ng labas, mag-circulate lang dito sa loob. Yes po. On-off, pagka traditional tayo, gusto po natin i-off lahat ng accessories before i-off yung engine, pwede po yan, off po natin. Off po natin, nandito po, on-off po ng, dito po, hold nyo lang po.
Yan, off lang po natin. So, next po natin dito po, last po natin sa aircon, yung thermostat, yun naman po yung lamig. So, pag yung VX kasi, up to 18, ganito, 18 po siya. Pinakamababa po niya is nasa 28. So, yung init, pinaka-init po, pinaka-warm niya. So, normally, kahit ganito po pwede na siya. Pag pinababa niyo po kasi yung thermostat, ang maganda po kasi dyan, patitipid ng gasolina. Hindi po laging naka-on yung compressor niyo, maglo-load sa engine natin. So, the more na mas mababa, dito okay lang, kahit lakasan mo yan, okay lang yan. Hindi nakakaano sa gas to. Ito po yung nakaka-epekto po sa gas. Isa pa pong umiilaw na laging tinatanong ng kliyente, yung may echo po dito na word. Meron po kasi siyang echo lamp na tinatawag. Yung echo lamp po kasi is yung sign po niya na sinasabi sa inyo, yung throttle nyo na matipid kayo. So, yung pagtapak niya ng gasolina, parang inano niya, laging nakailaw yan, tumataas yung kilometer per liter natin. Pag in-off naman natin yung kotse, nilock natin, may makikita tayong dot dito na pula na umiilaw. Activation po yun ng security po natin na system. Yung first entry alarm. So naka-on po siya pagka ganun. So wala po siyang magiging problema. Lahat po ng problema nandito. Yung mga overheat, ABS, yung sa computer box yan, nandito yan lahat. Engine light, ganyan. And check engine, ganyan po. So dito, may dalawang type A tayo. Pwede kayong sa connect po ng phone dito. Or USB, kung ayaw nyo na pong mag-internet, yan dito po, Wi-Fi, ganyan. Or Spotify. Power outlet, pag magpapakabit po kayong dashcam, make sure na dito po yung power source po natin para di po ma-void yung warranty. Sa likod din po, meron po tayo dito sa ilalim, charger din po para po sa mga second row. Ang wala lang po dito, pang third row, sa mga VXL po kasi meron po pang ano. Pero malamang baka hindi pa po namin na-try, pero for sure, meron pong abang doon. Pagka just in case na gusto nyo po magpakabit. So yan, ito po, pwede po natin dito, neutral and drive, pwede po natin siya ditong, hindi na pindutin, dyan, drive and neutral. Next po natin, Doc, lastly, ito Doc, ano pala to natitilt po natin up and down. Tapos yung height, syempre lalo na ikaw, hinahanap mo minsan yung hood, di ba? Gusto mo nakikita yung hood para di ka nang gaganyan, angat mo lang po, meron siya ditong lever for the passenger side po. So, yung tinatanong po kanina po ni mother niyo about po sa may seat cover, meron po kasi siya dito makikitang side airbags. Both side po kasi yan. So, hindi po siya, para lang po dito sa front. So, may dual airbags po tayo, tapos may side airbags po tayo dito sa gilid ng upuan po natin. So, yan po. Next natin, try po natin yung remote engine start. Baba. Meron din po. Yan po yung maganda. Lahat po ng BRV. Unlike po sa Honda City kasi, sa Honda City, RS lang ang meron. Sa si Doc. Ayan, Doc, make sure na nakasarado lahat. So lock nyo lang ito, nakabukas yan. Ay kuya. Yan, naka-on naman. Sige Doc, try natin. Lock nyo lang po muna, lock. Then hold po natin. Once na mag-ilaw siya, tsaka po ninyong bitawan. May nakabukas, wait lang po. Yan Doc, ulit Doc. Game na. Lock po ulit. Tapos hold. Hintayin po natin yan, tapos pwede nyo bitawan. Yan, so mag-i-start na siya. Ano yan? May certain distance? As long as po makikita nyong nagbiblink po siya. So ibig sabihin na po siya, nadedetect po yung natin. So ngayon, yung distance po niyan, yung pinaka parang sensor niya, depende rin po sa battery niyan. Kasi the more na mahina siya, hindi po niya, yung po natin, receiver natin, hindi siya So yan, for example, Doc, paano siya kung kunwari hindi ka aalis? Paano po siya patayin? Namamatay po siya after mga 10 minutes. So ngayon, pinalamig mo lang siya. Kunwari ganito, Doc, aalis ka na. Sabi mo, 5 minutes, start mo. Biglang may dumating na pasyente. Di check mo siya. Hindi mo na kailangan bumaba sa hospital or para i-check siya.
So mag-isa na siya 10 minutes. And safe naman po siya. Nakalock naman siya. Just in case na may parang mabait na tao na gustong nakawin yung kotse natin, binasag yung salamin nyo, pag pinush po niya yung shift knob natin, mag-off po yung kotse. So ngayon, Doc, sabihin na natin na alis ka na, naka-remote engine start siya. Kailangan mo pa rin siyang i-start nung normal way. So, preno pa rin po and push start. Para po kasi for safety din, hindi madadrive ng ibang tao. So, next na tanong, paano pag yung susi na iwan sa loob? Kunwari, nag-hazard ka lang, ganyan, hindi po natin siya malalak pag naka-start yung kotse. Unless, meron na sa loob na tao, ilalak po manually yung Kasi minsan may iba, tinatanong, safe po bang iwan, naka-hazard? Siyempre hindi safe kasi madadrive yan. Kasi for example, Doc, in-start mo yan, tapos pumasok ka, ako naman drinide ko to, madadrive ko kasi siya. So, make sure na laging i-off din yung kotse. Pagka, kuya, di ba minsan bibili lang kasi ako, saglit lang, ganyan. May mga ganun, iwan na naka-on. Patayin na lang po, tapos hazard na lang para, po siya. So yan. Tapos ngayon, Doc, keyless naman po siya, tara, Doc. So sa pagbukas naman, bukas pa rin po dyan, pindot po yan. Ganyan lang naman po siya. So yan, bukas. So ngayon, Doc, mapapansin mo, yung mga, yan, yung mga accessories natin naka-off pa. So, hindi pa siya talaga madadrive. So, for example, ako, tatakbo ko yung kotse mo, dadrive ko na, mag-off siya. So, ganyan po siya. So, yung pinaka-ano natin. Mamatay po siya ulit. Kasi pag hindi po niya siya i-start, hindi po talaga. As in, for safety po, hindi po siya madadrive ng ibang tao. So, yan, okay naman. Pati bubong, kasi yan, minsan, hindi na na-check ng mga kliyente. Yan ang normally dapat din i-check kasi lalo na kung open area yung sa mga dealer. Kasi pag naiputan niya ng ibon tapos na-stay ng matagal, syempre di naman nila yung ikakaraw siya araw-araw eh. Nagkakaroon po kasi siya ng Parang bilog. bilog na Kasi mataas yung acidity din ng poop ng So yun, nakakamancha talaga. So kahit yung mga mangga, ganyan, dagta, yan, nakakasira po siya. So yan, talaga dapat kahit yung bubong i-check din po. Lalo na kung puti, kasi puti, kahit sa bagay lahat naman. Pero mas pansin kasi sa puti tsaka itim. Yung mga dakta. Tsaka yan, ganito kasi. Kaya maganda magpa-ceramic ka, Doc. Kasi pag nagpa-ceramic ka, additional po siyang top coat. Yun yung unang masisira. Saka hindi siya nagagasgas. Yes, hindi rin siya magagasgas na mabilis. Parang kasi siyang Doc parang clear coat siya, parang cutics din siya na nakapatong dyan. Parang yung pagka-white, may tawag na pag-cutics. Yes po, kiniklear po, ganyan po. Yun po siya. Kaya mangyayari sa kanya, sa hair scratch, hindi siya basta-basta may hair scratch. Sa mga stain po, may kliyente ako, nakapag-park siya sa may mga mangga, tapos naka-ceramic siya. Dami talagang dagta. Tapos nung pina-wax lang namin, natanggal. Pero pag wala kang ganon, yun, nagkakamantsa talaga siya. Kasi nagkaroon na po ako ng kotse na ganon. Parang pinabayaan ko siya na, hindi. Stay yung Tapos po, parang may acid siya na talagang di mo na siya matatanggal. Parang hanggang loob. So next po natin, picture na po tayo.